So, meron tayong i-unbox na phone, binili ko sa Lazada, guys. So, kagaya ng sinabi ko dun sa Lazada videos ko tungkol dun sa tatanggap kong bato, mag-order pa rin ako sa Lazada, pero syempre, magiging maingat na tayo at i-document natin lahat. So, ito yung in-order ko, yung Umidigi G3 Max. Napakamura ng phone na to. So, nag-order ako dito mga September 3, September 4, kasi September 4, based dito sa history, ayan, napak na siya. Tapos dumating siya sa Pilipinas September 6. Yan. Tapos dumating siya sa sorting center September 7. Tapos na deliver siya sa akin noong September 8. Okay, September 8. Mabilis naman. At makikita ninyo ngayon sa video na na-receive ko siya talaga. Nung ni-receive ko, talagang binidyohan ko na, guys, eh. Nung pag-abot sa akin. Naka-bubble wrap naman, selyadong-selyado, at in-unbox ko agad-agad para makita natin yung loob. At yun naman, cellphone naman talaga, kompleto yung laman, selyado din yung mismong box ng phone. So, ayun. Pagkatapos kong matanggal sa balot itong Umidigi G3 Max, syempre, sinetup ko na rin, ginamit ko na, tinest ko na yung battery life para kompleto na yung ipe-present ko sa inyo ngayon. So, ito yung box niya, guys. O nga pala yung presyo, no? Yung presyo nito nung nabili ko ay 6,099 pesos lang. Kita nyo naman. For 6,100 pesos, meron na tayong ganitong phone. Maganda yung specs niya para sa 6,000 pesos na phone. So, again, G3 Max, kita nyo naman, guys, yung balot or yung box niya. Opong-opo yung dating. Grabe. Ayan, no? Pati yung text, meron pang linyang itim dito. Talagang, pati yung ano eh, yung mismong pagkablo ng box, opo na opo talaga. So, meron tayong tatlong color option dito sa G3 Max. Midnight Blue, Iceland Blue, tsaka yung Premium Orange. Premium Orange yung in-order natin kasi mukhang leather talaga yung likod. Pero, ano man yung kulay na piliin natin dito sa G3 Max, ganun naman yung texture sa likod, mukhang leather. Pero mas mukhang leather sa akin yung orange. Okay, tapos yung variant ng Umidigi G3 Max na nandito sa atin ay 8128 gigabytes. So, promising talaga para sa 6,000 pesos na phone. Napakagandang ano na yan, specs. So, pag open natin ang box, nakasuot na sa kanya yung jelly case niya yan. Ayan yung premium orange, guys. Tanggalin natin sa jelly case para mas ma-appreciate nyo yung pagka-orange tsaka yung leather or leather feels nung likod niya. Ayan, no? Yeah, matte na matte. Mukha talagang ano, guys, mukhang leather talaga sa personal. Galing ng ginawa ng Umidigi dito. Meron tayong Umidigi branding. Tapos yung kanyang dalawang camera dito sa likod. Ang design naman, para sa akin, ang dating sa akin, parang Vivo naman. So, para siyang hybrid ng Vivo tsaka Oppo. Tapos, flat na yung sides natin. Napaka-modern na itsura. Meron tayo ditong power lock button na fingerprint scanner na din. Volume up and down buttons. Tapos, SIM tray. Ay, nga pala yung ilalim. USB-C port, speaker, tsaka yung main mic. Meron din tayong headphone jack, tsaka secondary mic dito sa may taas. So, maliban dyan, meron pa tayong 10 watts na charger. Ayan, tsaka yung kanyang USB-C to USB-A cable, tsaka yung SIM ejector pin. So, basically, yan lang naman. Meron tayong dedicated na micro SD card slot dito plus dual SIM. Tapos yung kanyang micro SD card slot ay kayang mag-handle ng up to 2 terabyte na micro SD card. So, impressive naman. Tapos, naka-notch tayo. Hindi naman sobrang kapal ng kanyang chin. Pwede na rin. Presentable pa rin naman yung itsura. Ayan. So, pagdating sa presentation ng box, okay naman. Ayun, kaya na sinabi ko, kompleto tayo. Ang isa sa mga downside lang agad-agad na mapapansin natin, 10 watts lang yung charging speed natin. Tapos guys, talagang stock Android talaga yung feels niya. Ayan, nakita niyo naman. Di ba? Halos walang inedit yung Umidigi dito. Ayan. Ayos na ayos naman. Ngayon, yung kanyang fingerprint scanner test natin. Okay, saktuhan lang. Okay, meron tayong haptics na mafe-feel kapag nabasa yung ating fingerprint. Okay naman. Okay naman siya. Tapos, single firing speaker lang yung meron tayo dito, guys. Pagdating sa sound quality, pwede na para sa 6,000. Mahirap nga mag-complain. Pero syempre, hindi ganun kaganda. Kapag max na yung volume natin, maliban sa hindi sobrang lakas, medyo muffled na. Pero, again, for 6K, pwedeng-pwede na yan. Tapos, ang isa pa sa maganda rito sa Umidigi
G3 Max, kahit ganito yung presyo, compatible to hindi lang sa 2.4 GHz na Wi-Fi connection, pati na rin sa 5 GHz na Wi-Fi connection. Ngayon, pagdating sa display, meron tayong 6.6 inches IPS LCD, Full HD Plus naman resolution, hindi 720p. Tapos 60Hz lang syempre yung ating refresh rate. Ngayon, pagdating sa quality ng kanyang display, of course, hindi accurate yung kulay, guys. At kung minsan, washout na kapag maliwanag yung naka-display kapag madaming white yan. Kagaya yung kita nyo yung balahibo ng animal na yun, talagang wala nang details eh. Okay, so yun lang yung mako-complain talaga natin dito. Maliban sa hindi na accurate, merong mga details na nawawala. Dahil hindi talaga maganda yung quality ng display na nilagay nila dito. Pero anyway, tingnan muna natin yung DRM info. Okay, so as expected guys, level 3 yung kanyang Widevine security. So talagang hindi tayo makakapag-play ng mga HD content. Ngayon tingnan natin yung display settings niya kung ano pang pwede nating makita dito. So display. Okay, wala naman masyado. Uy, meron tayong colors and contrast guys. So kung gusto nyo timplahin yung kulay, ayan. Pwede naman, pati yung color temperature, kung gusto nyo gawing warm, standard, pwede din. So, nice touch yun. Tapos, meron tayong video enhancement dito. Ayos Tapos, hindi ko magets kung bakit nila nilagay itong screen refresh rate. 60 Hz lang naman talaga to. Anyway. So, wala naman ako napi-feel guys na ghosting dito na mapag-iisip tayo kung 60 Hz ba talaga yung refresh rate. So, ayan guys, malino naman, 60 Hz talaga. Pagdating sa performance, Unisoc T606, yung chipset na ginamit nila dito, 8GB LPDDR4X yung RAM, 128GB UFS 2.1 guys, yung ginamit na storage type dito sa G3 Max. So, isipin nyo guys, for 6,000 pesos, ang ganda ng specs na nilagay nila dito. Hindi naman sobrang ganda, pero for 6K, UFS 2.1, pwede na sanang eMMC kasi sobrang mura. Tapos, 8GB yung RAM natin dito. Actually, meron pa siyang virtual RAM kapag pinuntahan natin yung settings. If ever lang na hindi pa tayo kontento dun guys sa 8GB, punta lang tayo sa memory expansion. Ayan siya guys Yan, pwede tayong gumamit ng up to 6GB sa kanyang internal storage para maging virtual RAM. Pero syempre, again, hindi ko yan nare-recommend. So, tingnan muna natin ng mga Antutu scores na nakuha natin dito sa G3 Max. Okay, so ito guys, 256,024. Again, not bad para sa presyo niya. Okay, so dito guys, sa Asphalt 9, agad-agad meron tayong mafe-feel na frame drops paminsan-minsan. Potato quality na rin yung na-generate ng graphics. Pero, kaya naman niya. And for the most part, smooth naman. Meron nga lang tayong mafe-feel na lag or frame drops kung minsan. Pero hindi naman sobrang ayun, nakita nyo naman. Sa mga ganun lang, yung mga matinding effects. Pero, all throughout the game naman, masasabi kong kayang-kaya niyang i-handle yung mga ganitong klase ng game. So, if ever lang, for some reason, gusto natin mag-game sa ganitong phone na 6,000 pesos lang, pwede naman. Makakaya naman yung patakbuhin. Pero pagdating sa graphics, huwag kayong umasa masyado. Pagdating naman sa camera guys, 50 megapixels yung kanyang main shooter. 2 megapixels yung depth sensor dyan sa tabi ng 50 megapixels. Tapos yung selfie camera ay 8 megapixels naman. So tingnan natin yung mga sample shots. Okay, so ito yung ating 1080p video recording dito sa selfie camera ng Umidi G3 Max. So, una sa lahat, wala siyang stabilization. Expected na yan kasi 6,000 pesos lang itong phone na to. Pero maliban doon, hindi ako nagagandahan sa quality niya. Hindi siya mukhang 1080p. Actually, parang hindi pa rin siya mukhang 720p kasi hindi talaga tayo sharp. Hindi detailed yung quality niya. Pero, again, mahirap talaga mag-complain sa ganitong presyo. Tsaka hindi naman tayo mag-expect ng magandang quality ng selfie camera kapag 6,000 pesos lang yung presyo. Pero okay guys, anong masasabi nyo? Comment kayo dyan sa baba.
Okay, so ito yung sample ng video recording 1080p, 30 frames per second dito sa main camera nitong Umidi G3 Max. So, unang-unang gusto ko i-point out yung autofocus niya. Kita niyo naman, hirap na hirap talaga siya. Ayan o. Kung magpo-focus man siya, medyo matagal-tagal yung hihintay natin. Tapos, kapag nakafocus na siya, medyo hindi nag-i-stay sa malinaw na part yung kanyang camera. Ayan, hindi siya nag-i-stay na focus talaga. Ayan. Medyo magalaw talaga. Tapos, meron siyang stabilization, guys. EIS. Pero, tingnan nyo mangyayari kapag in-enable natin. Ayan, guys. Kita nyo, medyo may weird na movement. Parang mas lalong naging maalog eh. Maliban sa mas zoom in yung ating framing, makikita niyo na may kakaibang movement na nangyayari. Parang mas naging shaky siya. Ayan. So at least may idea kayo sa video quality nitong phone na to. So itong G3 Max ay merong 5,150 mAh na capacity. At capable lang siya sa 10 watts na charging. At hindi na ako mag-complain kasi sobrang mura ng phone na to. So tingnan muna natin yung screen on time na nakuha natin sa phone na to gamit yung PCMark. So ito guys, nakakuha siya ng 12 hours and 38 minutes. Pwede na guys para sa ganitong phone. Pero pagdating sa charging, doon ka talaga medyo ma-disappoint dito sa phone na to kasi nga 10 watts lang ang charging speed. At charge ko siya from 9 to 100%. Inabot siya ng 2 hours guys and 27 minutes. So, matagal talaga. Well guys, sa tingin nyo ba sulit bilhin itong Umidi G3 Max? Comment kayo dyan sa baba. Ngayon, kung ako'y tatanungin ninyo, pwede na. Pwede na siya para sa 6K guys. Okay na yung specs nito. At so far, wala akong nakitang deal breaker sa kanya or issues, ganyan. Hindi kagaya nung sa Oukitel na nagka-error tayo dun sa display. Ito, wala naman akong experience na ganun. Sa software niya, okay din naman. Kasi nakatanggap din ako ng ng software update. Ayan, kita nyo. Nakakuha siya agad ng system update pagkatapos kong iset up. Ayan, meron siyang optimization tsaka bug fixes. So, meron din kahit pa paano. Hindi natin ma-expect na madalas yung software update dito sa phone na to kasi sobrang mura. Pero meron. Yun yung importante. So, in short, marirecommend ko siya guys. Sulit siya para sa presyo niya. So, if ever na gusto nyo itong mabili, nandiyan yung link ng Lazada sa description box sa baba kung saan ko to talaga nabili. At if ever guys na gusto nyo ng tumbler, kagaya nitong Quench na 30 ounces, and bili lang kayo gamit yung link dyan sa description box sa baba. Kahit saan naman, kailangan talaga natin guys ng tumbler. Kahit nasa office tayo, nasa labas tayo, nasa bahay tayo, kailangan natin may tumbler para palagi tayo may katabing tubig anytime na gusto nating uminom. So, yun na guys, maraming salamat sa panonood para sa ating unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.